Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Matuling lumipas ang panahon, nakagraduate na si Eliza sa kolehiyo. Isa na siyang ganap na interior designer. Sa tulong ng daddy niya at ni Javier, nakabili siya ng isang maliit na commercial space sa loob ng isang building sa Makati na ginawa niyang opisina para tumanggap ng mga kliyenteng nais kunin ang kanyang serbisyo. 3 lamang ang mga tauhan niya, isang sekretarya at 2 helper na tumutulong sa kanya sa trabaho. Going strong pa rin ang relasyon nila ni Hendrix. Napapangiti siya habang naaalala ang kanyang nobyo. Hindi rin naman niya akalaing magtatagal sila ng gano'n ni Hendrix and she was very grateful. "What are you smiling at?" Tanong ni Hendrix na hindi niya namalayang nakapasok na pala sa kanyang opisina. Hinilikan siya nito sa mga labi. "Wala naman," nangingiti pa rin sabi niya. "Actually, ikaw lang naman ang iniisip ko, no? Shall we go?" "Sige, tara na. Buti naman at hindi mo nakalimutan na manonood tayo ngayon ng sine." Tumayo na siya sa kinauupo ang swivel chair at kinuha ang kanyang shoulder bag. Lately kasi ay naging busy ito sa trabaho nito bilang branch manager ng bangkong pinapasukan nito. Nagkaroon kasi ng kaunting problema na nangangailangan ng atensyon nito. Pagkatapos manood ng sine, kumain muna sila sa isang restaurant bago siya nagpahatid sa bahay nila. Sa loob ng kotse nito ay naging mapusok ito. Panay ang halik nito sa kanya at nagpaubaya naman siya. Mainit na halikan ang namagitan sa kanila bago niya naramdaman na binubuksan na pala nito ang botones ng suot niyang long sleeve polo. Dumako ang mga labi nito sa kanyang leeg. Parang nilalagnat ang pakiramdam niya. Mabuti na lang at naalala niya kung nasaan sila. "Hendrix, stop it. Narito pa tayo sa parking lot ng mall." Saway niya habang pinipigilan ang kamay nito sa pagbubukas ng botones ng kanyang damit. "Okay, I'm sorry," sabi naman nito. "Let's go somewhere else kung saan walang istorbo at masasarili kita." Muli siya nitong hinalikan. "Hendrix, I said stop it." Mariing tutol niya. "Alam mo naman kung ano ang stand ko sa bagay na iyan, diba? Hindi pa natin pwedeng gawin iyan dahil hindi pa tayo kasal. Akala ko ba'y nagkakaintindihan tayo?" "My God, Ali!" Galit na nasuntok nito ang manobela. "Mag-4 na taon na tayong magnobyo. Siguro naman ay napatunayan mo nang mahal talaga kita. Nasa tamang edad na tayo and besides, hindi naman tayo ang kauna-unahang gagawa noon. Halos lahat ng magnobyo ginagawa nila iyon dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Puwes, hindi ibig sabihin na dahil ginagawa ng marami ay may dahilan na tayo para gawin din natin iyon. Hindi dahil tanggap ng karamihan ay tama na." Galit ring katwiran niya. "Stop preaching's okay. I just thought that we love each other enough to trust each other. Lumalabas na wala kang tiwala sa akin. Hendrix, you don't understand. I trust and love you. Pero may mga values ako na pinaninindigan and the sacred of sex is one of them." Nagpapaunawang sabi niya. "You're sick. You're stuck with your old-fashioned values," sabi nito at matuling pinatakbo ang kotse. Pagtapat nila sa kanilang bahay ay hindi niya nahinintay na pagbuksan pa siya nito ng pinto ng kotse. Padabog siyang lumabas at pabalibag na isinara iyon. Narinig pa niya ang pagharurot ng kotse nito palayo. Pagdating niya sa kanyang silid, nangihinang napaupo siya sa gilid ng kama. Iyon ang pinakamatinding away nila ng nobyo. Masyado silang nagkasakitan sa mga binitiwan nilang salita. "Mali ba ako?" na itanong niya sa sarili.
Pinagdamutan nga ba niya si Hendrix? Nang gabing iyon ay nasa loob ng isang mamahaling restaurant si Javier sa bandang Makati. Kasama niya ang ramp model na si Marilyn. Nakilala niya ito sa isang fashion show na kabilang ito dahil na rin sa imbitasyon ng kaibigan niyang photographer. Mula noon ay parang naging constant date niya na ito. Kanina pa ito tumitingin sa menu, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong mapiling pagkain. Wari binibilang nito ang calories na makukuha nito sa bawat pagkain. Hanggang sa salad at iced tea na lamang ang napili nito. He wonders kung kumakain pa ba ito ng tama. Aba, masyado yata nitong mahal ang katawan. Kung sa bagay, ang katawang iyon ang pinagkakakitaan nito. Malayong malayo ito kay Eliza na walang kieme at koboy na koboy ang dating. Enjoy na enjoy siya kapag ito ang kasama niyang kumakain sa restaurant. Pati siya ay napaparami ng kain. Mahilig pa itong umorder ng chocolate ice cream for dessert. She is still like a chocolate ice cream after all this year. Grabe ang appetite nito. Hindi naman ito tumataba, slim pa rin ang pangangatawan. He would give anything and everything just to be with Eliza right at this moment. How he miss her. Well, madalas pa rin naman silang magkita, pero hindi na tulad ng dati. He had Hendrix of course. Honey, are you listening? Narinig niyang sabi ni Marilyn. What? Are you saying something? Hay nako, sino ba ang iniisip mo? Inis na wika nito. Ako ang kasama mo, pero kung saan-saan naman lumilipad ang isip mo. I'm sorry, pagod lang kasi ako sa trabaho. Paumanhin niya. Well, as I was saying, pwede ka ba sa Thursday night week? May fashion show kami and I want you to be there, darling. Paglalambing nito sa kanya. I'm sorry I can't. Maybe some other time. Marami kasi akong aasikasuhin Paliwanag niya. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang pag-asim ng mukha nito. Nang ihatid niya ito sa condo unit nito, nagkaroon sila ng mainit na tagpo sa pintuan pa lamang ng silid nito. Masyado itong liberated. Ito pa ang kusang humalik sa kanya habang binubuksan ang botones ng polo niya. She was expert in kissing. She kissed him with an open mouth. Darang na siya sa mga haplos nito nang biglang mag-flash ang mukha ni Eliza sa isip niya. Galit na galit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, bigla siyang kumalas mula rito na ikinainis naman ito. What's wrong? Halatang nagtitimpi lamang ito. Tinangka uli siya nitong halikan. Marilyn, it's getting late. I have to go. Maaga pa akong papasok bukas. Pinigil niya ang naglulumikot na mga kamay nito. Why don't you stay for the night, darling? I miss you so much. I need you. Walang inhibisyong wika nito. Sabay kagat sa puno ng tainga niya. Oops, some other time, honey. Tinapos niya na ang makapugtong hiningang paghalik nito sa kanya. Dali-dali na siyang umalis. Ha! Sigaw ng isip niya habang nagmamaneho. He was acting weird. He felt guilty. Wala siyang naging seryosong karelasyon all this year. Though he tried hard, hanggang pling lamang ang mga relasyong iyon. Magiging unfair naman siya kung totohanin siyang manliligaw ng isang babae, gayong alam niya na iisa lang naman talaga ang gusto niya mula pa noon. Ali, kailan ka mawawala sa sistema ko? I should forget all my feelings for you, but funny, I can't. I love you very much to let the feeling go. Ito pa rin ang nasa puso niya mula noon hanggang ngayon, and for sure sa darating pang panahon. Good morning, Ninang, bati ni Javier sa kanyang ninang Gemma. Sabay halik sa pisngi nito. Good morning din, iho. Bihis na bihis po yata kayo ngayon. Saan bang lakad natin? Magnininang at ninong kami ng ninong Efren mo sa kasal ng pamangkin ko sa pinsan. Dapat ngay kasama yang si Eliza. Ewan ko ba riyan sa batang yan, 1 linggo nang may sumpong. Ayaw niyang sumama at magdahilan na lamang daw kami sa pinsan niya. Bakit, Ninang? What's wrong with Ali? Alam mo kasi, iho,
1 linggo ko nang hindi nakikita si Hendrix rito. Hindi naman niya sinasabi kung anong nangyari. Basta pagkagaling niya sa trabaho, nagkukulong na agad siya sa kanyang kwarto. Kaya ngayon nandun pa rin at nakahiga. Ay nako, hayaan mo na nga ang anak mo, Gemma. Sabi ng daddy ni Eliza na eksaktong narinig ang sinasabi ng asawa. Hayaan mo na at nang makapagpahinga naman yung bata. Halika na't mauhuli tayo, yaya nito. Javier, ikaw na muna ang bahala riyan sa kinakapatid mo. Ikaw lang naman ang nakakaalam on how to cheer her up. Akyatin mo na't hindi lalabas iyan. Baling nito sa kanya. Sige ho, narinig ni Eliza ang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Kasunod niyon ay ang pagtawag sa kanya na nabosesa niyang si Javier. Ngunit nanatili pa rin siyang nakakulong sa kumot. Hey babe, tanghali na ah. Hindi pa ba sumasakit yung ulo mo sa kakahiga? Naramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid ng kama niya. Please Javier, I don't want to talk right now. Aniya sabay talikod sa gawin nito. Mula na magtapos siya ng kolehiyo, ayaw na nitong patawag na kuya. Sa hindi niya malamang dahilan, matagal din bago siya niya nakasanayan iyon. Ngunit kapag naiinis siya rito, Mr. Santiago o di kaya Kuya Javier ang tinatawag niya rito. Ano bang nangyari sa inyo ni Hendrix? At kailan ka pa naging chismoso, Aber? Nakatalokbong pa rin sabi niya. Babe, I was not frying. Sinabi lang naman sa akin ng mami mo na matagal niya nang hindi nakikita rito ang nobyo mo. She puts 2 and 2 to arrive an answer na nag-away kayo ni Hendrix. Ang mami talaga. Bumangon siya at sumandal sa headboard ng kama. Okay, siguro naman you can tell me what's wrong. Matagal na napatitig siya rito. Tila nagsisimula na nga itong maasiwa nang magsalita siya. Is sex really important to a man? Parang wala sa sariling tanong niya. What? Gulat at kunot noong tanong nito. Did I hear you right? Ang sabi ko, importante ba talaga sa mga lalaki ang sex kahit hindi pa sila kasal? Is this something to do with what bugging you, Ali? Why do you always have to answer a question with another question, ha, mister? Simple lang naman ang tanong ko ah. Babe, kung mahal ng isang lalaki ang isang babae, hindi niya pipilitin kung ayaw nito. There should be respect. But if both couple decide to do it, nasa kanila na iyon. But they should be prepared to face the consequence. They should base it on love with a certain responsibility. And to answer your question, yes and no. Yes, because it's sacred expression of love. And no, dahil ang tunay na nagmamahal nakakapaghintay kung kailan handa na yung partner niya and that time is right. Ikaw, ginalaw mo ba ang lahat ng mga nakarelasyon mo? Ali, hindi ako ang pinag-uusapan dito eh. Bakit parang ako yata ang ginigisa mo? Guilty ka no, natatawa pang asar nito. Dahil sa presensya nito ay bahagya siyang nakalimot ng iniinda ng kanyang puso. Kidding aside, now tell me, ito ba ang dahilan kung bakit kayo nag-away ni Hendrix? Muli na naman siyang nalungkot. Hindi niya kasi ako maintindihan eh, gumagaralgal ang boses niya at nagtutubig ang mga mata niya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya habang patuloy siya sa pagsasalita. Like what you said, making love is very sacred to me. I don't want to do it outside of marriage. Siya rin naman ang pinaglalaanan ko ng sarili ko. Bakit hindi pa siya makapaghintay? Tuluyan na siyang napaiyak. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. 1 linggo na siyang hindi dumadalaw at hindi man lang tumatawag. Umiiyak pa rin sabi niya. Maybe I'm really an old-fashioned jerk, mali ba ako? Iyan ba ang sinabi niya sa'yo? Tanong nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtatagis ng mga bagang nito at ang pagtaas baba ng dibdib sa pinipigil na galit. What? Nagtatakang tanong niya na nag-angat ng mukha. Sinabi ba ng boyfriend mong makitid ang utak that you're an old-fashioned jerk ha, Ali? Well, my God, I could wring his neck. Dapat ay unawain kanya. If he loves you, he'll wait and he'll not force you to do anything against your will. Huwag ka nang magalit sa kanya. I know he didn't mean what he said. Naunahan lang siguro siya ng galit.
pagtatanggol niya sa nobyo. And you still have the guts to defend him after what all he has done? Gosh, I love him, that's why. Nagpapaunawang sabi niya. Okay, you know what? Pag-iiba niya ng paksa. You need to unwind. I'm planning to relax this weekend. Parang treat ko na lang sa sarili ko. Hindi naman siguro masama kung magpahinga ako. After all, I've been working really hard for the last several years. And you know what? The good news is, you are free to come with me. And where do you plan to go? To Tita Malu's beach house. Kumislap ang mga mata niya nang maisip ang tinutukoy na beach house ng tiyahin nito. Maraming beses na rin siyang nakarating doon, mostly noong elementary at high school days niya. Tuwing summer vacation ay sumasama siya kina Javier, kung minsan naman ay kasama rin ang mga magulang niya. Ini-imagine pa lamang niya ang lugar ay para na siyang nare-relax. Maganda ang lugar na iyon na matatagpuan sa dulo ng Batangas. Ang beach house ay pag-aari ng Tita Malu ni Javier na iniwan dito na naging nobyo nito. Malinis na dagat, kaaya-ayang kapaligiran, that was what he really wanted. Away from the city, away from Hendrix and the hurt, at least for a while. Isa pa, namimiss na rin niya si Tita Malu. Malapit na malapit ang loob niya rito. Spoiled din siya rito. Para tuloy lumalabas na pati siya ay pamangkin na rin ito. Ang sumunod na namalayan ni Eliza ay nakasakay na sila ni Javier sa kotse nito patungo sa Batangas. Kumusta na kaya si Tita Malu? Huli ko siyang nakasama noong graduation ko sa college, sabi niya. Ganon pa rin, parang hindi tumatanda. Nag-i-enjoy kasi siya masyado sa tirahan niya. Pasulyap-sulyap ito sa kanya habang nagmamaneho. Sinubuan niya ito ng saging na kinakain niya. Tila na ilang naman ito sa ginawi niya na labis niyang pinagtakhan. Dati na naman niyang ginagawa ang mga ganong intimate gesture dito. Bakit hindi nag-asawa si Tita Malu? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Javier, tanong niya rito na parang natulala. Ha? Gulat namang tanong nito. Ang sabi ko, bakit hindi na nag-asawa si Tita Malu? Pag-uulit niya. Sinubuan na naman niya ito ng saging. Ang ganda-ganda pa naman din niya. Well, I guess it's a matter of choice. Tugon nito na tila agad namang nakabawi. Ang alam ko may boyfriend siya noon. Boyet ang pangalan. Anong nangyari? Bakit hindi sila nagkatuluyan? Hindi niya mapagilang mag-usisa. They were engaged to be married nang ma-diagnose ang Tito Boyet na may cancer sa utak. Inilihim niya ito kay Tita Malu. He broke their engagement at sinabi niyang may mahal na siyang iba. I guess he wanted to save her from getting hurt. Alam mo na, ayaw niyang makitang naghihirap ang Tita Malu habang pinanonood nito ang unti-unti niyang pagkamatay. And did she believe in what he said? Well, you know Tita Malu, she never stop until she gets the truth. Nalaman din niya ang tunay na kalagayan ni Tito Boyet and she had been there for him until the last day. And that was really painful, naiiyak niyang sabi. Hey, don't cry. Pinunasan nito ang mga luha niya sa pamamagitan ng isang libreng kamay nito habang ang isa pa ay nakahawak sa manubela. I can't help it, malungkot pa ring sabi niya. No doubt they could have been a great couple. Tita Malu would have been a good wife and a mother. Amen to that. Hindi ba siya nagtry na magmahal ng iba? Well, maraming nanligaw sa kanya, but she chose to stay with Tito Boyet memories. Maybe the love of Tito Boyet is enough to stay a lifetime. She's one-man woman. What can we do? You see, it's run in the family. Halatang pilit siya nitong pinasasaya. Pero nanatili siyang malungkot dahil talagang naapektuhan siya sa ikinuwento nito. Hey, don't be too sad because Tita Malu is happy and very much contented. She loved him so much, patuloy nito. Well, totoo naman ang sinabi nito. Kahit kailan hindi niya kinakitaan ng lungkot o kahit kaunting bitterness si Tita Malu. She was always happy and alive. No one would ever guess what she had been through. Ngunit nakakapanghinayang at nakakalungkot isiping may mga tunay at wagas na pag-ibig na hindi nagkaroon ng happy ending. Hindi binigyan ng tadhana sina Tita Malu at ang Boyet na iyon
ng pagkakataong maging maligaya sa piling ng isa't isa sa mahabang panahon. Pero sino ba siya para husgahan kung masyado bang naging maikli o hindi ang pagmamahala ng mga ito? Hindi niya naramdaman ang naramdaman ng mga ito. Sa katotohanang nanatiling maligaya at kontento si Tita Malu ay isa ng patunay kung gaano kaganda ang naging pagmamahala ng mga ito. Still, she wanted her own love story to have a happy ending. She could only wish.